Yan. Okay, so balik po tayo sa imputation na sinasabi natin. Kinds of righteousness, yung imputation, yung nilagay ng Panginoon sa atin. Yung kagandahan loob ng Panginoon, yung kanyang kabutihan, inilagay sa atin. Yung isa naman ay natawag nilang imparted imputation. Okay? Imparted righteousness, sorry. Yung isa ay imputation, yung isa ay imparted, kung saan binahagi mo. Tapos meron pa silang sasabi na klase ng righteousness, yung standing up for something. Ibig sabihin, kung meron kang nakikitang mali, ay hindi mo lang siya nakita, but may ginawa kang aksyon. Okay? Yun na natawag lang tatlong klase ng righteousness. Sa araw-araw ng buhay po natin, kailangan natin na magkaroon ng kamalayan dahil sa buhay at dugo ni Kristo ay may buhay tayo na may kabutihan. Pero may mga tao na mas pinipili na mabuhay sa hindi magandang pamumuhay. Ang sabi ng kawikaan, okay, admit ko lang po dali si Ate Lolit. Yan. Ang sabi ng kawikaan, ayan, ayun na naman gumana ng PowerPoint ko. Wait lang po Ganoon. Okay, sabi ng kawikaan, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. So yan po ang sinasabi ng Proverbs 12 or Kawikaan 12, 1-3. No, may mga tao talaga na mas gusto yung mamuhay ng hindi matuwid sa paningin ng Panginoon kaysa sa pagiging matuwid. So bago po tayo pumunta sa ating main topic, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga tao na nag-join po sa aming Zoom. At maraming salamat, Panginoon, sa pag-asa na bibigay mo sa amin sa oras na, O Lord God, sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. So ang ating pong tema sa umagang ito ay paano mapapanatili ang spiritual na kagutuman sa buhay natin. So masyadong mahaba po ang ating tema sa umagang ito. Okay, so paano ba natin mapapanatili ang spiritual na kagutuman sa buhay natin? Kasi hindi naman araw-araw gutom ka sa spiritual na pamumuhay o spiritual na pagkain. Di ba? Especially pag busy ka na, hindi mo na siya naaalala, hindi mo na siya naiisip. Or kung punong-puno ka ng problema, minsan iba yung naiisip natin, ibang paraan ang ginagawa natin. So, unang-una, ano ba yung mga paraan na pwede nating gawin? Unang-una, isalalahanin mo palagian na mahal tayo ni Kristo Jesus. Ikaw at ako ay mahal ni Kristo. At walang po pwedeng makatanggal ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Efeso 3:18-19, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So, sa araw-araw na panonood ko sa TV, na may mga balita na sa balita na kasama, meron pa talaga palaging may balita ng kasamaan, merong balita ng rape, may balita ng patayan, nakawan, hold up, corruption, at marami pa nakakagulat na balita. Pero nagalaro sa isipan ko na bago gumawa ang isang tao ng kasamaan, meron din naman siyang kakayanan na gumawa ng kabutihan. Lahat tayo ay may kakayanan na gumawa ng kabutihan,
At lahat tayo ay may kakayanan din na gumawa ng kasamaan. Pero sa buhay po natin, kailangan natin piliin ang mamuhay sa kabutihan na kahit maraming pagsubok sa buhay. Katulad ng pandemya na sa panahon natin ngayon na marami ang nawalan ng pag-asa sa buhay, no? Natutunan gumawa ng hindi maganda, natutunan gumawa ng mga bagay na hindi nararapat. No, kung palagi natin ilalagay sa isipan natin na may Diyos na tunay na nagmamahal sa atin, tayo mapapalalahanan na mahal tayo ng Panginoon. Sabi niya, ang wika ni Pablo, kung gaano kalawak, sabi niya dyan, gaano kahaba, gaano kataas, at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung iniisip mo na hindi ka mahal ng Panginoon, nagkakamali po tayo. Sabi ng salita na, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. So, ibig sabihin, hindi mo kayang i-reach ng ating, hindi kayang isipin ng ating katauhan. No? Magkataka ka minsan na ang pinakamasamang tao sa mundo ay kayang mahalin ng Panginoon. Minsan may kaisipan tayo na gano'n, na dahil sa kasalanan na nagawa niya o nagawa sa atin o ginawa natin, sa ating isipan at damdamin ay hindi tayo kayang patawarin ng Panginoon. Napakiramdam natin na sa sobrang bigat ng ating pagkakasala, hindi na tayo pwedeng mahalin ng Panginoon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. Hindi mo siya maunawaan. Kasi sabi mo, bakit? Ang tanong mo palagi is, bakit? Bakit ako minahal o minamahal ng Panginoon? Bakit yung taong ito na sobrang sukdulan ang sama, pero minamahal pa rin ng Panginoon? At sa kabila ng lahat, ay mahal pa din tayo ng Panginoon. Ikaw na nanonood ngayon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Maaari na huminto tayo sa pagmamahal sa ating magulang, huminto tayo sa pagmamahal sa ating mga anak, kaibigan, kapamilya, pero hindi sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi ng awit, kapitulo 119, talata 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Panginoon ay magbibigay ng kaliwanagan sa isipan natin na tunay ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Siguro marami ka nang naranasang pag-ibig o pagmamahal na hindi tama, hindi tugma, hindi nararapat, sabi mo nga. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, lapat yan sa lahat. Ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang dinadaanan mo, ano man ang haharapin mo, mahal ka ng Panginoon. So tandaan po natin yan. Pangalawa, is that alalahanin mo na palagi ang kilalanin si Kristo Jesus. Okay, yung una ay para ma-remind tayo na kailangan natin magkaroon ng kagutuman, O Lord, sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag-iisip na pag-aalala na tayo ay mahal ng Panginoon. Pangalawa, kailangan mo alalahanin na dapat mong makilala ng malaliman si Kristo. Kaya nananabi ka ba na makilala si Kristo sa buhay mo? Ang sabi ng Bible, sabi ng awit, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Walang mabilis at mahusay na paraan para makilala mo si Kristo kundi sa pamamagitan ng Bible, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi mo ba kung kailangan mo makilala ang isang tao, makilala mo isang bagay, gagawin mo ang lahat ng iyong magagawa. Kukuha ka ng iba't ibang impormasyon, magsasaliksik ka tungkol sa mga bagay na yon, at gagawa ka ng lahat ng paraan para makilala mo siya. Makakuha ka ng bagay patungkol sa Kanya. At ganoon din sa Panginoon. Kung gusto mo makilala si Kristo Jesus, gagawa ka ng paraan para lubusan mo siyang makilala. Kung isang bagay na gusto mong gawin, gagawan mo ng paraan. Kung gusto mong makilala si Kristo, gagawa ka ng paraan. Like ko nga sinasabi na kung gusto, may paraan. Kung ayaw,
May dahilan. Sa panahon po ng digital age, no, sa panahon natin ngayon, we are in the digital age, okay? Napakarami ng pamamaraan para makakuha ka ng iba't ibang impormasyon. Maging mapanuri lang po tayo sa ating pagsasaliksik. Kaya may tinatawag na, sabi nga kalat na kalat ito, yung salitang fake news. Di ba? Kung may fake news tungkol sa mga balita sa social media, eh may fake news din pagdating sa Panginoon. Yung pagiging Diyos at tao niya, sa iba ay fake news yan. Na siya daw ay, nagpupunta siya dito sa lupa, siya ay tao lang, hindi siya Diyos. Yung virgin birth niya kay Maria, sabi nila ay fake news yan. Yung mga milagro niya, sabi nila ay fake news yan. Yung pagkabuhay niya muli nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, marami nagsasabi na siya ay, yun ay fake news lang. Na hindi niya totoong ginawa yon, hindi totoong nangyari yon, na siya ay binuhay ng muli. Kung may bulaan ng propeta ng panahon ni Kristo, hanggang ngayon naman ay mayroong bulaan na nagpapahayag na patungkol kay Kristo. Kaya patuloy lang po tayo na magbasa ng Biblia na maging kapanapanabik yan, sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Sabi din ng salita ng Panginoon sa unang Pedro, gaya ng sanggol, kayo ay mananabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Alam niyo, wala ibang gustong pagkain ng isang sanggol kung di gatas. Gatas lang. Kahit anong sarap ng bagong lutong adobo mo o bagong baked na pizza, okay, or burger, o wala nang sasarap pa sa sanggol kundi ang gatas. Di po ba? Sabi ni Pedro na para tayong bata na sabik sa gatas. It is like para sinasabi ni Pedro, kailangan sabik ka rin sa salita ng Panginoon. Kung gusto mo lumago ang iyong spiritual na pamumuhay, kailangan sabik ka rin na makilala ang Panginoon. Kailangan sabik ka rin na matutunan siya, kilalanin siya. At yun yung sa pagbabasa ng Biblia. Wala na pong iba. No? Ang bata naman, di ba? Maya't maya hingi siya ng gatas. Walang ibang ginagawa ang isang bata. Matutulog, gigising, magugutom, inom ng gatas, matutulog uli. So cycle siya. Okay? Sabi ni Pedro, kailangan yung kasabikan natin na mapag-aralan ang salita ng Panginoon at makilala mo ng malaliman si Kristo, ay nandun palagi dapat na para kang isang bata. Sabi ka. Di ba? May kaklase po ako nung college na nabahaginan ko siya ng salita ng Panginoon during our college days. At naging bahagi kami ni Lot na selebrasyon nila ng ika-25 anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Isa sa mga patotoo po niya, nilang mag-asawa, ay natapos nilang basahin ang luma at bagong tipan ng 2 beses. Ibig sabihin, nabasa nila ang Bible from Genesis hanggang pahayag or hanggang Revelation. Okay? Sabi ko, ang galing naman nilang mag-asawa na to, na sabi ko sa sarili ko na maging goal ko din yun na mabasa ko ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, hanggang pahayag. Alam niyo, tuwing Martes po, nag-launch po tayo ng Bible correspondence sa mga hindi pa ho nakakaalam. It's a study ng Biblia. It's an overview. Para siyang panorama. Okay, but this time, instead na ako palagi yung nandoon, ang ginagawa ko, binibigay ko po yung lesson ng ahead of time. Okay, so at least para pag nagkita na kami, hindi na ako mahirapan na explain sila yung mga nakalagay po na pag-aaral at pagtuturo doon. So ito po yung ginagawa natin sa Paltok, kung saan karamihan ng mga members po natin ay nandoon. At yung una naming klase, that was dalawang Tuesday na po nakakaraan, ay 16 po yung nag-attend. So, nung nakaraang Martes po, mahigit 20 na po yung nag-attend doon sa klase na yon. No, magmula sa mga bata hanggang sa matanda. Hindi ko kayang itabo yung mga bata kasi they're eager. Gusto talagang matuto ng mga bata.
At karamihan sa mga nag-a-attend ay magmula sa bata, mula elementary hanggang high school at kasama ng mga nanay na nandoon. So wala ko nakikita mga tatay. Alam ko naman mga tatay hindi mahilig sa mga Bible study. Ano po? Yan ang mga nakikita ko noon mula noong ako po ay nagkaroon po tayo ng outreach sa Paltok. Bibihira ang mga tatay na umattend sa ating Bible study. Karamihan ay mga nanay, mga youth, at mga bata. Well, okay po. Yan ang binibigyan ng Panginoon sa atin. So okay lang po yan. So isang bata yung nakapukaw sa akin ng atensyon. Ang pangalan po niya ay si Potpot. Okay? Pamangkin po siya ni Ake. Anak ni Cathy, na kapatid po ni Ake. At kilala ko na po yung batang ito matagal na kasi nag-a-attend po siya sa aming DBBS. Okay? Yung una namin na meeting, nag-o-observe lang po siya at nakaupo lang siya doon, nakikinig, nanonood, nag-o-observe kung ano ba yung ginagawa doon sa Bible study. At sabi ko nga po, na regular na kung meron man na regular na pag-aaral ng mga bata na kasama po nila, si Teacher Bal po yung kasama nila palagi. At every Saturday po nagkakaroon din ng Bible study si Val, si Teacher Val doon sa mga batang ito. Pero nilipitan po ako ng bata pagkatapos po ng aming klase. At ang sabi po niya, sabi niya, Pastor, gusto ko magkaroon ng Bible. Binigyan ko po siya ng Bible na binigay po ni Pastor Marvin. At sabi niya, gusto ko po mag-attend ng klase. Sabi ko sa kanya, sige po. Sabi ko sa batang gano'n. So, noong nakaraang Martes, nakita ko po siya, may dala siyang papel, may dala siyang kwaderno, at may dala siyang Bible. No? At sabi niya sa akin, sabi niya, mag-attend siya ng Bible study namin. Hindi ko po siya pinigilan, bagkus ay hinayaan ko siya na makasama sa aming pag-aaral. Masaya ako nung araw na yon kasi nakita ko sa mata ni Potpot, nakita ko sa mata niya ang kasabikan niya na matuto ng salita ng Panginoon. Kagaya na sinabi ni Pedro, kailangan kasabikan natin ang salita ng Diyos. Di ba? Kung sabik ka na buksan yung Facebook mo, buksan ng IG mo, o sabi ka na maglaro ng computer games, o sabi ka na manood ng paborito mong K-pop, o sabi ka na makakain ng ganitong pagkain, siguro kailangan maging sabik din tayo na matutunan ang salita ng Panginoon. Isa po yun para sa paglago natin. Alam ko na masaya din si Potpot sa ginawa niya. Kasi sa murang edad po niya, ay nagkaroon siya ng kasabikan na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya kung pinabikan ni Potpot ang salita ng Panginoon, tayo din lahat ay may kakayanan na gawing kapanabik-nabik ang salita ng Panginoon. Nung maging tulad din tayo ng bata na katulad ni Potpot. Buhay ang salita ng Panginoon at alam ko sa murang edad ni Potpot, ito din ay nangungusap sa murang isip po niya. So nakakatawa po yung batang ito, si Potpot. Ano po? Pangatlo po. Ayan, ayaw na naman. Alalahanin mo ng palagian na kailangang maghari ang Diyos sa buhay natin. Alalahanin mo na kailangang maghari ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Ang sabi ng Mateo, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga nyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay? Kung gusto natin na maging busog palagi ang ating spiritual na pamumuhay, ay kailangan unahin mo palagi ang Panginoon. Hindi mo siya gawing number one kasi kung merong number one, number two. Pero dapat on top of everything, kailangan maghahari ang Panginoon sa buhay natin. Alam ko maraming busy sa atin sa trabaho at mga gawaing bahay, pero kailangan po natin na sa kabila ng pagiging abala natin, na maging prioridad natin ang kaharian ng Panginoon.
Kaya ano bang ibig sabihin ng bigyang halaga ang kaharian ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng bigyang halaga ang kaharian ng Diyos? Ito ba ay isang palasyo, ang kaharian na sinasabi? Ito ba ay isang gusali? Ano po? Ang simpleng paliwanag po ni Mateo sa Kapitulo 6, talata 33 is that kailangan maghari sa buhay, sa puso, at isipan natin ang Diyos. Paano siya maghahari? Paano ba natin malalaman na naghahari ang Diyos sa buhay natin? Pag dumating ba ang problema sa buhay mo, kagaya ng pinansyal, sino ba unang tinatawag mo? Kamag-anak, kapatid, magulang, o ang Bombay? Pamilya. Pag nagkaroon ka ng problema sa pamilya, sino ba unang pinagsasabihan mo? Sino ba unang kinukonsulta mo? Trabaho, ano ba ang unang ginagawa mo? Hanap ka agad sa internet? Kuha ng referral? Naalala ko ang sabi ni Pastor Mike Fast, yung ating pong speaker last anniversary. Kung may problema ka, sino bang inuuna mo? Ano unang ginagawa mo? Hindi ba kung naghahari ang Diyos sa buhay mo, dapat ka bang magapi or maubos sa kaiisip sa problema? Kung naghahari ang Diyos sa buhay mo, dapat bang mangamba ka sa bukas o dapat kang mag-isip ng problema? Pero kadalasan, natatalo tayo sa kaiisip ng paraan kung paano matatapos ang problema sa buhay natin. Which is, I'm not saying na mali. Minsan, ganoon din ako, no? Nakukonsume po tayo ng problema natin sa araw-araw. And dumarating tayo sa punto na tayo ay tulala na lang. Wala tayong maisip, wala tayong magawa. Okay, ano kailangan natin gawin mga kapatid? Una-una is that manalangin ka. The best yun. You pray. Kung hindi natatapos ang problema sa buhay, kailangan hindi rin natatapos ang pagtawag mo sa Panginoon. Kung sinasabi mo na pagkatapos sa isang problema, meron na naman uli. Pagkatapos sa isang problema, meron na naman uli. So, hindi siya, araw-araw may problema, hindi po ba? So, ganoon din tayo sa ating pananalangin. Dapat, hindi rin natatapos, hindi rin humihinto yung pagtawag natin sa Panginoon. Hindi ka mananalangin para mawala ang problema. Mananalangin ka na matuto kang humarap sa kabila ng problema. At kung may dumating na problema, mas madali mo siyang mabibigyan ng paraan ng solusyon. At ang solusyon na yan ay galing sa Panginoon. At kung palagi ka mananalangin, magkakaroon ka ng malakas na pananampalataya. Yung mga panalangin natin sa Diyos ay nagpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya. Hindi lang siya nagpapatibay ng pananampalataya natin, kundi nagpapalalim din siya ng pagkakilala natin sa Diyos. Na tunay pala ang Diyos, buhay pala siya. Hindi siya haka-haka lamang, buhay siya para sa atin. At pangatlo po, kailangan natin isuko ang lahat ng dalahin mo sa buhay, kapatid. Suko mo! Dahil sa pagsuko natin ng mga dalahin sa buhay natin, ay sinasabi mo sa Panginoon na hindi ko kaya, Panginoon, na siya ang may control ng buhay mo mula ngayon. Alam ko po marami sa atin ang dumadanas ng mga problema sa buhay. Ang iba ay may kagaanan, ang iba ay may kabigatan. Ano po? Pero hindi siya dapat maging dahilan upang mawalan ka ng gana. Okay? Napalakasin mo ang iyong espiritual na pamumuhay. Sabihan mo yung katabi mo, kung meron ka mga katabi ngayon, na huwag kang susuko, huwag kang bibigay, nang dahil nag-aantay lang ang Panginoon sa atin, sa iyong paglalakbay sa Kanya. Sa mga oras na ito, nag-aantay ang Panginoon. No? Yung paglalakbay natin sa Panginoon ay... Ang yung paglalakbay natin sa Panginoon ay hindi natatapos sa isang araw lang. Or pag wala ng problema na kinakaharap. Kailangan tuloy-tuloy lang tayo na umasa sa Panginoon para sa ikalalago at ikalalakas ng buhay spiritual natin. Panatilihin na maging gutom tayo palagi sa Panginoon. Kung meron tayong lunch, o meron tayong breakfast, lunch, dinner,
or in between meron pang mga snacks o meron pang midnight snacks, kailangan siguro mas dumami pa yung snacks natin o pagkain sa Panginoon. Diba? No, kagaya ng pag-diet ko sa pagkain, I need determinasyon din. Kailangan ko ng determinasyon sa buhay at maraming disiplina at maraming panalangin. Alam niyo, hindi ganun kadali mag-diet. Sa mga mabilis mag-diet dyan, congratulations po. Pero sa akin, nahihirapan na po ako. Ganon din sa paglago ng spiritual na pamumuhay natin, kailangan natin ng disiplina. Disiplina. Magbasa ng salita ng Panginoon, pag-aralan. At higit sa lahat, ipamuhay. Walang ganda yung magbasa ka ng Bible, natutunan ka, pero hindi mo i-apply sa buhay mo. Kailangan application. Kailangan ipamuhay po natin yan siya. Determinasyon, pag ito may ng problema sa buhay natin, harapin mo at ibigay mo lahat sa Panginoon. And lastly, panalangin. Okay, napakalaking bagay po ng panalangin. Nakayanan ng mga apostoles nila, katulad nila Pablo, nila problema po na dumating sa buhay nila. No? Naniniwala ako na makakayanan natin pag dumating ang mga problema sa buhay po natin. So, tatlong bagay lang po yun. Alam ko na marami pa siguro kayong bagay na po pwede nyo gawa o maitutulong para sa sarili nyo upang tayo po ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Ito, pagharap natin sa pandemic na ito, malaking tulong po ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, salamat po sa oras na inilaan ninyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo palangin. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagsusumamo at nagpapasalamat sa pag-ibig mo. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. Na binibigay mo sa amin sa pagmulat ng aming mga mata, sa aming pagtayo, sa aming paglakad na binibigay mo sa pagbukas ng bukong buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat, Ama, sa iyong anak na si Jesus. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kahit kailan ay hindi mo may binitawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, at nakisali po sa aming Zoom Sunday service. Lahat ng ito, itataas ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Santo. Amen. Amen. Ating pong tithes and offering, nandiyan po ang ating account. If you have, meron po kayong online banking, pwede niyo pong ipadala sa BDO. Ito po yung ating account na 000-89819134. And just to let you know po, halos nabenta na po yung mga gamit natin sa office. At may mga problema na lang po ako doon sa ibang mga gamit katulad ng mga whiteboard, yung mga tables po natin ay hindi pa natin siya na-dispose. Ano pa ba? Steel cabinet. Kung kailangan niyo po ng steel cabinet, meron po tayong steel cabinet doon. May isang cabinet na wooden cabinet pa po doon, wooden drawer na nandoon pa po. At kung may time po kayo na meron kayong gusto doon sa mga gustong bilhin doon, sabihan nyo lang po ako para we can meet there. Kasi nagpunta po sa akin si Jay, yung nasa taas daw po pala yung gagamit yung call center. So they needed the room by the end of November. So hanggang next week na lang po tayo doon sa kwarto na yon. So kung wala pa po na hindi pa siya mabibili, yung mga gamit na yun, ilalagay ko muna uli sa taas sa ating rooftop para po mga makagamit sa kwarto na kukuhanin po nila. Yung ating pong ref ay nabili na, yung nando na lang ay natitira na electrical na gamit po ay aircon na lang. Pero yun nga po, sira yun. So kung meron kayo kilala na gustong bumili ng mga sirang aircon, let me know po para ma-dispose na po natin siya. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat sa ating pag-join dito sa ating Zoom. And God bless po at salamat po muli doon sa mga tao na nagbigay po ng tulong para po sa Cagayan, sa Catanduanes at sa Bicol po.
tuloy-tuloy naman po ang ating pag-raise ng funds, pag-raise po ng mga relief para po sa mga nangangailangan ng tulong dahil tuloy-tuloy naman po yung mga kasamahan natin sa mga ibang churches sa Cubao. Sila po yung nag-coordinate po sa mga LGUs sa pagbibigay po. Last Saturday o yesterday po nagbigay ang MMBC ng mga binigay po natin sa Marikina at sa San Mateo, nagbigay po sila ng mga pagkain po doon. Okay? So maraming salamat sa lahat and God bless you po and I hope na magkita-kita po ulit tayo next Sunday. Bye-bye po. God bless po sa inyo.